Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan, ug angay na lamang isalibay og tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sa atong unang pagbasa ang mga buhat sa mga apostoles, labi na nila ni San Pablo, Bernabe. Nagsigi sila og mag-meeting sila, niya magsangyaw sa mga tao ang tumong na ang mga tao makaila og Ginoo, makaila ni Kristo, makadungog sa ebanghelyo sa pulong sa Ginoo. Unsan may sunod nga buhaton or pangandoy aron maluwas, mabag-o ang kinabuhi. Muna ang daghan kay sila na converter nga mga makasasala, hasta pagani ang kadtong mga dagko kay mga ranggo, mga emperor, mga rayna na nga converter na nila tungod niining ilang pagsangyaw. Pero nganong epektibo man kay silang musangyaw, silang mga apostoles, apil na ni si San Vicente Ferrer, tungod kay ilang gipuy-an ang ilang gisulti. Kana bang atong isulti, atong puy-an, dili tatig pakaaron ingnon. Sige, lingay mong tupad. Ing na tanan gini mong gisulti, imong yung gipractice. Ing na kano, ing na kanabang tanan imong gisulti ba, gipractice ginani mo. Ako sug makita mo sulti, labi na inig pangadji na to kamahan namo. Ako sug kitang maingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya, tinuod gyud gana. Ha? Tinuod gyud. Napatay isulti diha, amanhamo lang sa ta. Napatay isulti diha. Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Tinuod gyud ka. Wa gyud ka karoy gidumtan. Wa karoy tao nga gilikay-likayan. Wa kay mga tao nga dali kay nimong singhagan. Nga murag imo lang daog-daogon sama ng imong mga maid, driver, pare, sakristan. Imong anak, yano-yanohon lang nimong kasaba, yano-yanohon lang nimong singhag. Ana. Muna sa atong tubag sa salmo, ningon ta dire ug mao say atong gipahibalo sa pagibatbat sa mga stansa. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Giun sa pagpadayag sa Ginoo ang iyang makaluluwas nga gahom, dili pinaagig kusog, dili pinaagig mga missiles, mga bomba, mga fighting jet, mga warships o uban pang mga makalilisang nga mga armas para igubat. Dili na maong gahuma ang gipadayag sa Ginoo. Unsa man? Ang cross. Ang cross mao ginay makaluluwas nga gahom. Ang tinuod na taong gamhanan nga makaluwas gyud kanang kamaong muantos alang sa iyang isig katao. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna andam ba kang muantos para nako? Ingna andam kang muantos para nako. Kung andam kang muantos para nako, luwas ko. Luwas gyud ko. Pero imo gani kong atakihon, imo kong daog-daogon, tiwas gyud ko. Daghan na kayrong mga ginikanan di na muantos sa pagmabdos og laing bata. Mao nang mudangop sila ni anang abortion, mudangop sila anang mga pills, mga ligation, condom, di na muantos.
Pero dili sad mo pugong sa kaugalingon magsigi sa tinukhangay kay lami lagi kuno na. Bisag kaming mga pari lamihan mamihan na usa. Adi di ay kitang tanan. Pero dunay panahon nga muantos ta sa paghikaw sa atong kaugalingon ni anang gitan-aw nato nga murag lami og makatagbaw nato aron ang kadaghanan mahatagan og kadasig, mahatagan og kalipay og kaluwasan. Sama pananglit ako ron pare. Lami kayo idugdog og babae. Pangandoy gid anako sukad pa ko 12 years old. Sige jud ko anak pangandoy hangtod karon. Pero karon sa una estudyante pa ko. Naman jud ko'y mauyab. Ingon na ko, di ko ni buhaton ang premarital sex kay kaluoy unya sa akong uyab. Kung mamabdos unya ako, wa sa ko'y sige pa kong pangarga, wa pa ko'y trabaho, kay eskwela pa ko. Ako to lang yun, uyab. Ni-active ko sa simbahan. Pagka trabaho na ko, na nako'y kwarta, pwede na yun ko magminyo. Nga akong uyab sad, suod sa kay mi, ko di lang yun ni buhaton. Unya na lagi kong magkasal kay makasaha sa kus akong gisimba nga Ginoo unya ni arab ako simbahan aktibo kay kustanan unsa unyay akong mahatag na example ngadto sa akong mga gipang atiman nga organisasyon sa Legion of Mary sa choir mao sa tuy mo pugong nako mapariha niya ko anang uban nga way wa mo active sa simbahan unya magpakasal gabusyad ng tiyan sa ganing babae klaro kaayo nga nakasala at di ko gusto ana di ako gustong pakauwawan ang akong pangasawon. Gusto jud ko nga proud siya nga iniguman na mo kasal wa pagyoy nahitabo. Sayang ba yan? Anong masato na ko buhatan? Pero antos. Karon na sang naparing nako, mahingon ko, may biya yung itilaw bisag panagsa lang ba? Sus ang ako na sang relasyon sa Ginoo niya. Himuon ra ba ko sa Ginoong instrumento padong sa mga tao. Unsa na lang kay akong ikahatag kung masakpan ko sa akong mga parishioners online. Kamo ba? Online o kamo din ni territorial parishioners na aday ko'y gipangtukhang dito, na aday ko'y gipaanakan. Unsa kay impact ni ini sa katawhan. Pugong lang. Usay, makahilak yung ko panagsa. Nanong inani man ipag-torture sa tong kaugalingon. Pero og akong tan-awon di ay, gamay ra kaayo ni ikumparar sa gibuhat ni Kristo nga nagpalansang gid sa cross bisag Ginoo siya. Ni antos gid siyang maayo para sa atong kaluwasan. Gamay ra ni gibuhat sa mga martyrs sama nila ni San Bernabe nga nagpapriso, nagpa-torture hangtod yun namatay alang lang yun sa kaluwasan sa mga tao. Mo na ningon si Kristo, kamo ang asin sa katawhan, kamo ang kahayag. Ang asin mao ginay mo hatag og ang tawag na natos in English og seasoning, pagpalami. Sa generally speaking ba, ang asin mo itig palami sa atong lutoon. Kung magluto tang wa nagi asin-asin, murag mukulima gyud, pero na special occasions nga di kita muka og asin, labi nagna-paralyze na pero ato akong papa wa nagi asin-asin. Pero normally ang asin gyud mo ay mo pabalanse sa kalami sa atong lutoon. Lingay mong tupad ing na naghatag kag kalami sa imong silingan. Na nakapalami ka or pwede sa nimo ingnon tan-aw nimo nako gilamian ka. Dili na maong kalami ha. Ang kalami kana bang makapadasig sa atong isig katao aron mosimba Ginoo. Kana bang ang atong pulong ug buhat makapadasig sa atong isig katao sa pagsunod sa Ginoo. Kita sad kuno ang kahayag. Unsa man ang kahayag, sama ni karon hayag na mutudlo mugiya sa kamatuoran. Og ngit-ngit ang lugar, di ka kakita og unsay naong anang imong tupad. Pero kay hayag man, hastang iyang laway nga wa pa mauga, nauga na wa pa mapahiri, makita nimo uy panrapo diha kay naay ko pa diri habilin. Ngano man hayag man, makita nimo ang detalye sa iyang kinabuhi. Kita sa dunta magda sa tas mga tao padulong sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran ang Ginoo. Matud pa ni Kristo, I am the truth. Dili ang pagpamakak, dili ang pagpakaaron ingnon. Nabuutan kuno hay kay ta diri sutana ko diri unya dito yawa day kay ko og batasan.
Liktor-liktor diri, siging kanta-kanta ng salmo, uniform pa, animal day kay binuhatan. Sigig simba-simba diha, kada buntag yun, musimba, kada adlaw yun, musimba, magnobina pa, nga daghan day kay kontra, daghan kaayog mga gipang libak. Ana, Nage, laing-lingi sa imong tupad, na nagpuyo ka sa atong kinabuhi nga Katoliko, na nagpuyo ka. Ako na lang gitingalin ning tubagon kay daghan naman kay gasigig text nako. Padre, unsa may imong comment adtong kasal nga nag-viral? Kamo kakita na sa anang kasala, si Buano man na speaking, di lang ta mo mention og lugar, di lang sa ta mo hingaan sa celebrant nga pari. Nga ang katong maong kasal ni viral kay wa pa in taon tarong o wa pa mahumagpaso ning sugod na ang pari. Ana, ang bride mo giluoy kaayo kay nagka pandol-pandol inta naglisod og lakaw kay paspas gyud kay na hapit na magsugod og basa. Tungod kay pulos sila dunay rason. Matud pa ang pari nag-apas og schedule nya ang kadto sa kunong mga grupos gikasal na late sa schedule o ana unsang istoryahan. Pero ug tan-aw nato ang kinatibuk-an sa maong nahitabo. Kinsa ka ang angay maguna nga mahimong asin o kahayag alang sa katawhan? Kinsa man? Kusga. Kusga pagyod. Ay ko ninyog daog-daoga. Ay ko ninyog daog-daoga in taon. Tinuod yun na. Kami yung mga pari. Nga naman, kami may leader. Katawhan may gihisgutan, di man tao. May tatong ingon kamo ang asin o kahayag sa tao. Katawhan sa ato pa, mas importante unahon yun ang kalipay o ang kaluwasan, ang kadasig sa community, dili sa personality. Dili ang person, the person, but the community of persons. Mabitaw ang simbahan, mao'y among gialagaran kaming mga pari. Ang simbahan mao ang community of people. Kaming mga pari mao ang alagad sa simbahan. Ni hural mi ana, midupa mi ni ana, mihapa mi ana, nagpaordina mi to serve the community, not to torture the community, not to disgust the community, and not to insult and put into shame the community. Gisakitan ko sa nahitabo. Naluoy ko sa akong igsuong pari. Nawa mo practice niya ng gitawag o pagkaasin o pagkakahayag sa katawhan. Ni viral ang maong event. Dili tungod kay gidayeg ang maong event. Ni viral tungod sa pagsaway sa tibuok kalibutan sa maong aksyon namong mga nagpangulo sa simbahan. Sumusunod nila ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Bernabe o uban pang mga apostoles o mga santos. Pero di ko gusto nga mukondem sa maong pari. Atong iampo kay doon na sa siya struggle sa iyang kaugalingon. Naasa ko'y pipila ka mga pari, igsuong pari, nga bidool nako, nagpatambag sa ilang sitwasyon. Ang ilang kahuyangan, mihasol na nila karon. Gani, gitorture sila. Galisod na gani silang katog, galisod na gani silang pahuway, galisod na silang atubang sa katawhan. Kay gitorture sila sa ilang mga kahuyangan na ilang na paundayunan. Ang sagad kinakong isulti, kung muduol na ako igsuong pari, moingon dahin ko salamat kay imo sa kong gi-remindan, Father, sa ako sang kahuyangan. Nga ako ding ingnon, tabangay ta, Father, practice tag heroic virtues. Yung siya unsa man ang heroic virtues, Padre, nako kana bang musangko kita nga masakitan ta, aron lang malipay ang community. Bahala na ka ng maong community, nag-torture, nag-condemn na nato, ato yung higugmaon, ato yung sabton. Heroic patience, heroic humility, heroic love, heroic forgiveness, heroic generosity and charity towards people. Heroic ba? O na din tambag-tambagi ko ninyo kung di na mo dasig nga rin ako. Sa man makadasig pa ba ninyo ning pagpamaligyag sa lahat? Makadasig pa, dili na. Kusga. Ayaw pa makak. Kung nakadasig pa ni, ako gini siyang padayonon. Kay ang namalit, nadasig.
Ang ato sang tagaan sa maong pinalit, sama ning atong SBF dag para sa atong kumbinto, igbabayad dis atong mga contractors, kada nato bayad, partial og bayad, lipay in taon kay atong contractors, bisag wa pa gid nato mahumag bayad, ilan ang gihuman ang ilang trabaho, wa pa mahuman natong bayad. Goal baya na. Dito sad sa Kapilinya di Fatima, kining atong MMHD, lipay sad kaayo nga nakarimit na ta gikan sa atong parokya, nga atong na solicit, nakalimit na tag 1.2 million. Lipay sad kay dito kay makaparsyal na sila. Ato asay mga almost 500,000 nga nisod sa dito sa Kapilinya na MMHD o ila sa tingitong ipuno, basing mga makaabot yung mga 1.6 or 1.5 ang atong maparsyal ngadto sa remaining 6 million. Kadako na anang lipay. Makapadasig na, nya heroic na. Kay dunay namalit na tong slot nga galisod kaayo. Labi na karon galisod, hastas pagpamalit og tambal galisod, pero mopalit yung slot para sa community. Gitawag nag heroic generosity. Naaga ni mga masahista, mga buta, mopalit na to og slots. Sayunan mo ana. Ni ano yung mga maayo kaig mata, may kaig trabaho, di kutsi pa, di man gani palit gani, palit. May pa to mga buta. Makapadasig ni. Mao na asin og kahayag ta para sa kaluwasan. Practice heroic virtues. Kinsay maguna? Ang Pangulo. Matod pa ni Kristo sa laing bahin sa Ebanghelyo, kinsa ninyo ang gustong ilhon nga labaw sa tanan, sama nako nga pari, labaw jud ko sa tanan panahon sa misa, kinahanglang mahimo siyang sulugoon sa tanan, alagad sa tanan. Kinsa may akong alagaran? Ang kanang ni Paso, panahos kasal. Naay panahon nga ako, ingnon ko pader, ang kasal alas 2. Tuan ako dito, 1:30, mingaw kaing simbahan. Na kung ano man siya, alas 2:30 pa man pader. Niya ako din tiksan ang nag-imbitar, nganong ingon man kang alas 2, ng alas 2:30 pa man siya. Ako lang gisiguro pader aron masayo ka. Naku ako'y nasayo, sila'y nadugay. Niya musugo dayon ang paso mga 5 minutes before sa 2:30. Muabot og hapit 20 minutes ang pagpaso. Di yun ko kasugod sa misa kay nagsigi pagpaso. Sige pagpaso. Napay hawk-hawk, tabon-tabon anang bilog, gakos-gakos, inana. Ala, sige lang yun. Huwat lang yun ko diha. Ana. Niya, hunghungan dayon ko sa mga in-charge sa simbahan. Pader, ayaw kayog taas sa imong misa kay napay sunod. Niya ako taas, bayan ko mo humili. Ayaw kayog taas sa pader kay naay gasunod na schedule. Niya, mataas-taas gani ko at tuon ko skilid. Sige ako ganay. Maglagot na ba sa ko, patyo, di ko na maulo pa rin. Pero ilang sa giapas ang sunod na schedule, si ana-anaon ako, gahuwat kong dugay kaayo, padali-dalion ko. Nga karon, inikhumana sa kasal, manang kasal, di sa ko palakton, kay mo picture o sa. Nga kay di pa man mo picture o dili makalok-halok, huwat sa ko sa lok-halok. Ladok-ladok sa kuslaway. Hindi ko man nag-picture-picture, ato na kusluyo, magsige na ko huwat-huwat, wa, magigitunol. Sige ko huwat-huwat, wa yun, wa dyan gitunol, hantun, tuyuon ginakog agi dito, may ko, ato na ko ha, sige Padre, thank you, Padre, thank you kayo, maglakaw po na ko, thank you, hastang stipend, thank you. Nya nalimtan di ay gipiparan nga stipend tungod sa ilang kabisi atong picture dito ana nalimot na ang tanan og hain ang pare wa nay nagpakialam kung natagaan ba do na batoy kasakyan ang pare maglakaw ra ba tong pare ana basta nahuman ang among kuan pero ako nga maglakaw mingon na jud ko heroic patience heroic virtue ana mingon ning Ginoo congratulations ngano bitan wa ka magpakasal pagpari pa more ana niya, ang sama na, makapadasig na o makapaluya sa gikasal. Purting dasiga. Niya, ang pari, usay nahitabo. Nadasig. Ngayon dayon ko, maogin ni ang pagkapari. Maogin ni pagkapari. Human ka nakaalagad, wa na kay bili. Napagani usay, imbitaron ko dito, ako nung giwali din imbitaron nga to sa reception. Ang tanan, idasok nga to sa suok. Apil ang pari. Kay pahuwaton kanusa magsugod ang katong kaon. Kanusa man mosugod ang kaon kun mahunman ang tanang ritual sa ilang mga pasundayag o mga picture nga mudangat og labing minos o sa oras. Siging lingkod ang pare dito sa daplin ana sige lingkod kuyog ato mga tao ana to kaon anang mani kana mga budbud mga unsa pa na niya. Hagnaw na kaintiyan sa pare. Inom man ang tubig sa tuwa magita tuy daghang pagkaon sa di pa na pwede ipakaon kay putang magsugod. Dayon.
Nga inig, abot na, tawag ko ding pare. Pader, ikay bless sa food. Wa na ang pare, hagnawan ay lami ang kaon. Ana. Ngano man na? Heroic patience. Ato gining tagaag kadasig ang mga gikasal kay kausara gyud kaslon ang tao. Kausara kaslon ang tao. Kanindot nga nagpakasal. Bahala nagmagutman ko, bahala nagmahasol ko, bahala nagmaliit ko sa akong sunod schedule, basta nagpakasalan mo kaysa magpuyo-puyo mo. Kaluwasan ko na ninyo. Ato ginang i-highlight, dili lang nindoton ang pagpaso o ang pagkasal, kung dili kanindot gyud sa kinabuhi sa kinasal, kay wa na mo'y sala nga fornication or adultery. Ana, ato kinaslang dasigon nga magpakasal, kaysa mo ingonan, may pag magpuyo-puyo, kasal-kasal ka, di pa ka kang magpaso, sugo na. Sambaan pa ka dito, ay lapakasal, buras na lang unsa, salig na pala, sibot, salig na kulikta. Maupay mga istrikto kayo. Anao na magsulti. Pero ay kung yung sultihi, ana ha? Nga hunong na sa tanang sulti, ihunong tanan na, maginampuay na ta. Pulos ta doon ay kakuyangan, maginampuay ta. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tinuod nga kagawasan na aragyod sa atong pagtuman sa balaod. Kung musupak na gayta sa balaod, mahimo na tang ulipon. Kung sa may unang makaulipon nato, ang kahadlok. Ikaduha, maulipon ta kung mapasakaan na tagkaso, niya mapriso. Di na gyud kakaikyas tungod kay nagsupak-supak kas balaod. Hiling nga imong tupad, ing nawa pa ka maulipon, wa ka maulipon sa kahadlok o kabalaka. Kana mga tao nga maulipon sa kahadlok o kabalaka, ang sinugdanan gid ana ni supak sa balaod. Unya ko nang balaod nga tong gisupak gamay og level, gamay ra sa tagkahadlok. Nya ko nang ato galing gisupak dako-dako nga level, dako-dako sa tagkahadlok. Nya ko nang atong supakon ang kinadak-an na gyud nga balaod, ana dako sa kay kagkahadlok. Ug unsa may kinadak ang balaod sa Ginoo. Ang kinagamyang balaod kanang atong balaod personal, kanang ato ba personal. Nya ang sunod nga dako-dako ang balaod sa pamilya, ang sunod balaod sa katilingban, hain ka na bilong. Nya dayon ang balaod sa dasod, diin ta na bilong. No, kana dipindi laghain atong supakon ana. Sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, wa ko muanhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Kay atong panahon na ang balaod ni Moises mao gitoy the best nga balaod para sa mga Hudiyo.
Ingon si Jesus, wa ko musupak. Bisan gani ang kinagamay kudlit ana akong gituman. Pero giakyos siya nga nagsupak sa balaod ni Moises. Kinsa may nag-akyos niya? Ang mga masinupakon. Dinis kalibutan, katawanan sa kaini. Kanang labing masinupakon nga tao, maunay magkupot sa balaod. Awa mo kay bawa na. Kana bang pinakamasinupakon nga tao sa balaod sa Ginoo, maunay magkupot sa balaod dinhis kalibutan. Kaya ang mga masinugtanon nga tao sa balaod sa Ginoo, mahimong ulipon og alagad dinhis kalibutan. Saman, mabitan na ron sa social media, galalis nagmaayog kinsa gisadaan atong kasal, ang pari, ang gikasal, o kadto ba kunong ninang nga mao'y nisulti nga nausab ang oras. Mao na tulo karon ka kuan kinsa pasanginlan ani katong ninang nga mo'y nisulti nga nausab ang oras, 11th hour na. Nausab gikas alas 8 ngadto na sa alas 9:30, o kadto bang kinasal nga wa mag-check dito sa opisina kung tinuod bang nausab ang schedule, unya nisunod lang sa dayon. Ngadto alas 9 imbis alas 8 tatoy original nila, higiingan man sad nga alas 9:30 kuno, o kadto bang ninang nga wa ka klaro, ninang nga nag-serve sa simbahan nga wa ka klaro na ang schedule wa day mausab. Pataka lang sa inform ko no. O katubang pari na wa patiwasag paso, wa huwata nga makaabot ang bride o paso dito sa altar niya ni sugod na misa. Kinsa Manila ang tinuod nga sadan. Bahala na mo diya. Basta ako mustik yun ko nga balaod sa Ginoo. Mo'y atong sundon. O kung sa may balaod sa Ginoo, ang kinadak-ang balaod ang gugma. Gugma. Ang tanang balaod sa yuta, magamay man or makinadak-an, imo ganing tumanon na way gugma, misupak na kaana. Misupak na. Basta imo na siyang gibuhat nga way gugma, nisupak na ka. Pero bisan unsa kagamay sa balaod or unsa kadako sa balaod, gituman kay na nato nga dunay gugma, kana natuman nimo ang balaod. Mao na si Elias diri sa atong unang pagbasa, gi-persecute naman ni siya sa hari nga si sa to Akab sa nga na to niya. Siya na lang usa nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, ang nahigugma sa tinud-anay sa Ginoo. Si katong hari nga hari sa Israel nga mao nay naghawod kunuhay sa katawhan nga pinili sa Dios, didto na ni simba sa Dios nga nganlag Baal, Dios atong iyang asawa si Jezebel, mong nana. O niya, karon kay giingnan mas Ginoo si Elias nga atubangon gid niya ang kamatuoran, bisag patyono na siya, iya jong giatubang. Ingon siya sa dili pa ko ninyo patyon, mag last round. Ako versus sa inyong propeta. 450, 450 ka propeta versus 1. Yan sa may ilang daugan, sa may ilang kuntisan, maghalad sila turong baka nga dili duslitan ang sugnod, hangyoon ang Ginoo nila kung kinsa nang ginuhoa nga mopadaog kayo aron masunog ang gihalad, maunay mudaog. Ug tuod man gikas buntag hantod sa udto, siging sangpit ang mga propeta ni Baal, wa gyoy kayo nga niabot gikan ni Baal. Bugal-bugalan pang Elias insa sangpitag mayo basig nakatuog pa to or dunay gipalit or naglakaw-lakaw. Kanang paspasiba kay ang inyong Ginoo basig pa to kadungog, gisamad-samara na gid nila ilang lawas, yagit na silang maayo. Wa gyud nis padag kayo sa Baal oy. Pag-abot na ni Elias ang iyang gihangyo, Ginoo, dili ni pagpagarbo. Ako na lang usamo na hibili ni mong propeta nga nagtug-an sa imong kahalangdon. Ipakita ani mga tao karon nga wa na kaila nimo nga ikaw ang tinuod nga Ginoo. Dili ni para ako kay nakailan ako nimo nga Ginoo ka, para aning mga tao nga nailad sa kalibutanon nga mga mangingilad. Ug tuod man ning gawas dayon ang kayo og misunog sa tanan, hastas tubig nga gibubo nga misanap na sa tibuok gihalad, gihurot gyud uga sa kayo. Og didto sila
nahimong saman matuohon. Powerful kayo ang gugma nato sa Ginoo mga igsoon. Maunay liberation, maunay freedom, maunay independence. Matod pa sa philosophy, true freedom is or means to do the right thing without fear. To do the right thing anytime without fear. Kana bang mabuhat kag saktong butang nga wa jud kay kabalaka, wa kay pupanagana, kana you are a free person. Pananglitan mga bana, free ba mo nga mutug-an sa inyong asawa nga naibog mo sa inyong silingan? Or kamo mga asawa, free ba mo mutug-an nga naamoy nakrasan nga laki? Ha? Free mo? O inyong ipamakak? Ayaw lang ko yan. Yawa kini ka makros. Ay, crush ko. Ito ka. Minyo ko. Nabuang ka diya. Minyo na ko. Nga naman daig minyo ka. Nagmingo ka sa imong bana. Dong nakrush ko anang pari. O di ka nang silingan na to. Nakrush ko ana. Total wa man sa na ni mo buhata. Di ba? Ang imong pagbati ba? Kamong mga nagtrabaho sa gobyerno, free ba mong mutugan, pilagyoy gibayad sa nidool ninyo na magbubuhis or magbabayad og mga bayronon sa papili sa gobyerno? Free ba mong mutugan na mao gini akong nadawat na kwarta? Sige, tubag. Nya sumbalika dayong pare. Kamo father, free sad mong mutugan og pilagi kwarta nga inyong nadawat sa imong pagsigig misa dinhi sa simbahan. Ako dinhi, ako gimong gisultihan ana. Ma-check na ninyo sa opisina, gisulti gina nako dinhi kada buwan. Pilay atong income to the last centavo. Nya o gusto mong hain ni siya padong na ay complete record diha sa opisina kay sa marira man akong isulti. Pag primero ko na kong sulti ani 3 million pa to atong isulti, beginning balance 100,000 na. Ang atong total nga nadawat nga income is 5 million. Ningon dayon ang pipila nato dinhi gisekreto kog ato padiroy ay pagsigtugan ana bilang ka milyonaryo kay kadiya. Tulison pa lang kag patyon kadiya. Karon mo sulti na kita tag 20 million, tag 15 million ay atong madawat. Pero tag 15 million, tag 17 million sa dangatong gasto. Amo na mabinlan tag pila na lang ka milyon. Pero wala magpasabot nga naa na natong kwartaha, gisigi na natong gasto sa tinud-anay pirmi paganitang negative sa actual gyud nga gasto. Pero naman sa imo abot, sige lang yung gasto. Pero itugan ko gina ninyo, tanan. Nya di ka mamakak pa del. Makak saan? O niya, ang anong mamakak man ka? I am not totally independent. Ana. Na ay mga sala. Musud ganina nato ang sala. Musugo dayon kag kahadlok. Nya unsa man ang sala? Pagsupak sa sugo sa Ginoo. Mao nay sala. Unsa may illegal, pagsupak sa sugo sa balaod sa tao. Illegal. Pero sa Ginoo, immoral. Hay may inyong palabihon nga kinabuhi. Immoral but legal or illegal but moral. Awa mo kasabot? Ang lungtad ana, hay may inyong tumanon kung magka-conflict ba, magka-conflict ang sugo. Ang sugo sa Ginoo o sugo sa tao? Kusga. Panalitan, ma-approve na ng same-sex union. Legal na siya. Saman. Musunod mo ana o musupak? Nga ingnon dahil ka, musupak ka na bisag ko sa lang kapulong, patyon ka na mo. Saman. Mupadayon kag supak o musunod? O niya, ang niingon ni mo nga patyon ka, mao ang leader sa nasod nga nag same-sex union. Nya musulti ganit sa kinsa pa ninyo musulti against ani ako'y gagunit sa balaod, automatic patyon ta mo. Musulti pa ta. Secret. Na siya. Depende og free ka. If you are independent, if you are free, wa kay kahadlok. Mo na gibutang gisulti ni San Vicente Ferrer, nila ni San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga santos gasugod ni Hesus.
o pasiunhan sad si Hesus sa mga propetang buutan sama ni propeta Elias, way kahadlok nga mosulti. Unya, ang uban nila nangamatay, ang uban sad wa mamatay. Pero wa gyud mahadlok hangtod sa adlaw ug takna sa ilang kamatayon. Wa gyud bisang gamay kahadlok nga naas ilang bakba og sa ilang naong. Let us be free from the bondage, from the colonial power of sin, the colonial power of Satan nga magsigig tudlo nato. Ayaw ni kay madaot ka ana, madaot ka, masakitan ka ana, mauwawan ka ana, mamatay ka ana. Maunay colonial mentality ni Satanas. Why exempted ani? Halos ang almost 8 billion ka mga tao sa kalibutan nasakop na ni Satanas ni anang maong mentality. Ayaw na lang, haron way gubot, ayaw na lang sulti. Sus, og musulti kas tinuod gubot na kaayo. Mao na mangumpisal din ako nga pader di gyud kalikayan nga makapamakak gyud ko kay nga ako ba nga gubot naman sad kaayo mutugan tas tinuod na mamakak na lang ko. Nako nya dili gubot ngadto padong sa Ginoo. Hadlok kas gubot padong sa tao, di ka mahadlok gubot padong sa Ginoo. Maulagi pader, maulagi. Nya di na ka mamakak, din pader. Igsunod na sang simana, pader nakapamakak na sa ko pader. Buangon ka. Ang kuna, nabakakon ka. Niya, pagpakamatay diha, pagtugas tinuod. Aron nga dili na ka maulipon. Matod pa ni Jesus, bisan kinsa ang makasala, ulipon. Mahimog yung ulipon. Kita, nag-declare ta og independence. Tanawa karon kung ang atong nasod, isip nasod o kitang mga Filipinos, are we truly free from the bondage of the super powerful countries? Free ba kita? Sige, kamo na lang tubag ana. Nya unsaon nato pag set free sa atong kaugalingon? Sugda nato sa pagbuhat unsay gisultis Ginoo, and everything will follow. Matod pa ni San Pablo, ang pagtuman sa balaod sa Ginoo dili mahisupak sa bisan unsang balaod sa yuta. Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo mausad ang katumanan sa tanang balaod dinhi sa yuta. Matod pa ni Hesus, mas maayo pa ni kaysa pagsigig halad, pagsigi og hatag og mga donations. Pero ang nagtuman sa balaod sa Ginoo kusog sa na mamalit og slot. Bitaw muna nga ato rong slots atong SBF dag para sa kumbento niabot ng atong halin og 25,195 slots na apay 34,805 ka slots na available nga tag 500 pesos per slot. Napa ni siya 16 slot challenge nga 8,000 per challenge, niabot na sa 65 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Pagpaka nato ang namalit sa atong SBF dag. Thank you kayo. Sige na inayan, tiginig hurot og palit, kamong wapa ka palit, sige yung palit, kausa lang. Nya dayon ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance, nairog-irog na sa gamay, niabot nag 2,141 ka slots ang atong halin, 1,740 din hinato gikan, nya 401 ka slots dito gikan sa kapilinya na office mismo. So 2,141 na ka slots ang total nga halin, na apay 3,859 ka slots na available tag 1,000 pesos per slot. Mao gihapon ako mo hangyoon kamong wa pa kapalit, siguro man kung daghan pa jud kaayong wa kapalit, palit mo bisag usa lang ka slot gikan karon hangtod ugma June 13. Mao nay second apparition of Mama Mary in Portugal. Dako pa kay siya ikahatag nato nga mga grasya labi na gid sa healing and deliverance. Atong pakpakan ang namalit sad niini. Salamat kayo. Makapalipay nato o makapalipay sa katawhan ang pagtuman nato sa balaod sa Ginoo. Makahatag og kagawasan nato o kagawasan sa atong katilingban ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang nagtuman sa balaod sa Ginoo dili maglisod pagtuman sa balaod sa tao. Apan ang masinupakon sa Ginoo kusog sa kay na silang musupak sa balaod sa tao. Kana lang paghatag og buhis na tarong, tinarong nga buhis. So mo kuan kita, mo opt kita sa bribery than giving kuan. Nya kana sang ato taong nagtrabaho sa mga opisina nga na ay maglinya nga kuan, di gid sila ka trabaho according sa freedom from
sin. Musingit gyud o pangawkaw or pangurakot. Mao nang atong iyampo. Kita mga Filipinos, majority are Catholics. Let us practice the divine love, dili ning human love. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghigalag kuanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katao, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katao ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan ug timan-i bilangguon kadidto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Importante kayo ang pagtuman sa balaod sama sa paagi sa pagtuman sa standard sa pagtuman ni Kristo. O unsa man nga standard, bisan ang lagamayng kudlit sa balaod sundon gyud niya. Ang makapasunod ana nato sa gamayng kudlit sa balaod maura gyud ang gugma. Kana bang mutuman tas balaod nga dunay gugma. Mao na kining kasuko usa ni siya sa 7 capital sins. Dunay panahon nga magtuman tas balaod pero nasuko. Di ba? Or kadaghan gina mutuman ta nga maggumbol, masuko, or mupatuman tas balaod nga nasuko. Naam sa nana. Mutuman, nasuko, naasay nagpatuman, nga nasuko. Sakto ang imong gipatuman, pero doon nalay kasuko. Mao na nay mahimo na kang impirnohonon. Mao na, nga dinhi, giingon ni Kristo, ayaw gyud kasuko. Ang masuko siyang isig katao, mura rasad og nakapatay. Kaya ang kasuko, mao man ang sinugdanan sa tao nga mupatay. Ligay mong tupad, ing na musaad kang din masuko. Nya kita ra ba ato ra ba dayon nang dipinsahan moingon dayon ta di madaoy bisag kanang pari masuko man na musugod na ganita og reason out musugod na tag dipinsa sa atong kasuko awan na patay na ta diha muna gugma nya unsaon man nato pagbuntog ang kasuko matud pa ni Kristo i-condition imong mind
higugmaa ang imong kaaway. Mo na iyang conditioning kay magsugod magina sa atong hunahuna. Kung nakondisyon ang imong hunahuna nga higugmaon nimo imong kaaway, murag maglisod ang kasuko og sod. Hilingi ana sa usab imong tupad ing na mohigugma na kag kaaway. Gugma kag kaaway. Kaning unang pagbasa si Elias gipangita ni Hari Akab. Gilutos ni siya. Buot siyang patyon. Pero sa dihang gigutom na si Hari Akab, nya layo siya siyang gingharian, giing ng Elias, lakaw ngadto, kaon. Gipakaon ni Elias Nya wa naman problema naman kay sa Akab sa iyang gingharian kay wa nay tubig, kay tulo naguto ka tuig og tunga nga wa nagiuwan. Nagampo si Elias nga muuwan para sa iyang kaaway. Wa may problema niya kay na may tubig iyang mainom kadtong iyang kaaway nga hari. Nga iya pa yung giingnan, pagdagong na, kikihatag na sa Ginoong uwan. Dali og uli, giingnan, pinagis iyang sulugoon ni Elias, ingnatos Hari Akab nga, padali ag uli, kay basi niya di na siya kalabang sa baha. Gitabangan yun. Di ba? Nga ka mo, mutabang mo sa inyong kaaway, labi na nang gasigi og paningkamot, nga patyon ka. Mutabang, dili. Na hilom na. Nga naman, kaya nga tong mind, wa man makondisyon. Kini si Saint Antonio of Padua, San Antonio of Padua, bright kay ni siya. Bright kay ba? Intelligent. Gigamit niya ang iyang hunahuna, ang iyang intellectual capacity or genius aron tumanon ang mga sugo sa Ginoo ug isangyaw sa maayong pagkasangyaw ang sugo sa Ginoo. So iyang gipuy-an, nya iyang gisangyaw ginamit ang iyang intellectual capacity. Munang may kaini siyang muwali, may sad kaini siyang mupuyo sa kinabuhi nga iyang giwa sa kinabuhi nga mao'y iyang giwali ang kinabuhi sa Ginoo, sinunod ang panigingnan ni San Francisco de Assisi. Nya mao na siya ang nakapahimong santo. Kanibang mag-uban na ning atong hunahuna, kasing-kasing, pulong ug buhat. Magkuyog na gani na sila nga pulos na gyud Dios nun kana congratulations, padong yukas langit ana. Matod pas tubag nato sa Salmo, sa tuyatong tubag. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios. Kaning Sion mao ni siya ang Jerusalem. Ang Jerusalem mao ni ang sentro sa pag-ampo sa mga Hudiyo. Tuwa ditong ilang templo nga matag tuig adto gina sila kanang gitawag nila kasaulugan sa pagsaylo katong pagluwas nila gikas Ehipto. Ila nang subli-sublion pag celebrate mao bitaw to si Jesus gilansang sa cross panahon sa pagpista nila ani. Yan kinadaghan ng tao dito siya gilansang sa cross. Mo na ang pagdaig sa Ginoo diha sa iyang katilingban. Matarong o kanus aman ta makadaig sa Ginoo diha sa katilingban kung maghigugmaay ta. Unsaon nato pagpurmag katilingban kung wa ta maghigugmaay. Nya unsaon man sad nga maghigugmaay ta, muilagid ta nga ang Ginoo maoy naghatag sa tanan. Ang iyang katarong, ang iyang gugma maoy iyang gihatag nato, ang iyang kaluoy. Nya kay naa naman ni nato atong ipaambit sa uban. Mao na nga kanibitang pagpanghukom sa atong isig katao ngilad gid na siya. Bisag maghingalan pakagbuang, kuanggol, tonto, way kapuslanan. Kaya nga naman, out of anger man gina usually. Pero doon ay panahon nga musulti kag buang, tonto, kuanggol, way kapuslanan nga out of love, dili na siya sayop. Si Kristo kausa or pipila kay gayon, niingon siya siya mga apostoles o ngadto sa mga katawhan, pagkabuang yun ninyo. Nakasa na dito si Jesus ato? Wala. Kaya ang iyang pagsulti ato out of love. Description sa kamatuoran aron mahigmata ang iyang gihigugma. Dili to out of anger. Pero kung moingon ka, ikang buanga ka, buang man di ay ka, kana murag out of anger na dako ginang kasuko. Gikuno kamo mga asawa, unsaon niyo pagsulti sa inyong bana nga out of love o niya ingnon nimo siyang buang ka. Unsaon pagsulti ninyo? Pangalitan, nanguyab o silingan. Kung sa may mong isulti.
Maingon jud ka nabuang na ka. Nya unsa ang pagsulti nimo ana nga out of love? Ha? Ang imong i-describe ang iyang aksyon mo na gitawag og love the person, hate the action. Ang imong hukman ang aksyon, dili ang person. Ingnon nimo siya, dong kana bayang pagpanguyab niya minyo ka, mura biya ka nagbuang or mabuang ka. Ana. Nya kining imo karong pagpanguyab sa atong silingan na batan-on, mura jud ka nigbuang kay ani ka mauli nako isip asawa nya adto ka manguyab sa silingan. Mura sa buang nga dili magtukma ang iyang buhat ug ang iyang buhat ba dili mo tukma, maghubo kung sulubag sinina nya ilisan anang hugaw kayo. Ana, buang yun. Muinom, dili nga tos gripo, arigis kanal. O di, buang yun. Di ba? Nya, muingon dayon kaniya, ako ning gisulti nimo because I love you. Maimpirno ka ning imong gibuhat. O, di ba nindot? Saban? Nindot no? Nya, muingon dayon imong bana, hilom diha, luod lang ng naong nimo. Sa may imong buhaton. Muhilom ka. Muingon ka, buang gidi ay. Di ba? Ang makiglalis ka ng buang. Makuan man, maggubot raman na, o man kapaingnan. Buang, makiglalis ka. Wa mo'y kapaingnan. Hilom na lang, dawata na lang, buang gid siya karong panahon na nabuang sa iyang kaulag ngadto sa silingan. O ana, dawato na nimo. Awa na, malangit na ka ana. Nya mao sa na siya sinugdanan nga makahatag kag posibleng kaluwasan ngadto sa imong bana or sa imong asawa or sa imong isig katao basta gugma ang gamiton. Ana, nabitay mo ingon ako, ikaw pa der, sige lang kagkasa yano kay nimong isulti mga buangon mo. Inya ako dahil silang tiksag balik sa inyong tanaw sa akong naong pagsulti na kong mga buangon mo, dunay kasuko o dunay gugma. Kamo, sabi niyong una-una, yun ko, di mo mutubag mga buangon mo. Sabi na, dunay kasuko o dunay gugma. Ay, kung nyo gululuhi, kanang, sa kamo ba, unsay dating ninyo, naay kasuko o naay gugma? Naay gugma, eh. Ilahan mo na nimong nahigugma, kay ang naong mag-smile. Ana. Pero kanang nasuko, ang naong murag liyon na katukbuno nimo, kapatyono nimo, ang mata portisigaha. Mao na out of love. So, pwede sa kang mag-smile sa imong banay, lamian imong patyon, buanga ka, eh. Smile ka, o di na siya sala. Ingon imong bana, patya. Ana. Sige, patyon ti ka sa akong pagmahal. Sana all. Di ba? Mao na siya ang gustos Ginoo, gugma gyud. Si San Agustin man tingitoy gasulti, love and do everything you want. Di ka kasa. Unaha gyud, love nya do everything you want. Pero wa gani kay gugma nya mobuhat kag mga butang bisag maayo pa usahay makapaimpierno. Kaya nang wakay gugma, yan, nang laba ka, ang sa may imong pagbati samtang nang laba ka, labi na iniglaban ni mo sa mga bulingon at mga tapulan kaayo, katong sugoon ni mo digyon mo tuman, yan, nasuko ka, ang sa may imong disposisyon sa pagpanglaba, sige, giyaw-yaw. Magsikag kuso-kuso, animal, kita'y mag-anto sa mga tapulan, sige, laba ni mga bulingon, sige, ligid-ligid, ang mapanuay, dagko. Pero ikaw, out of love, nang laba ka, may nga ka, magkatakanta ka o kuhan. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God. Kani, makapalangit kini nako, ana, kay para nis mga tapulan akong pinangga. Ana, nindot kayo. Labhan imong bulingon sa imong bana, ang mga lipstick sa iyang uyab, namilit sa kwilyo, namilit nga rin. Imong labhan, so, suwasagit kapapas, anin ko, ana, ato lang yung papason, para masulob na sa nisunod. Ana, di ba? Kitaan pa nimong mga sa ingan na mga ticket dito sa hotel nga ilang isudlan, makitaan pa nimo dito sa bulsa sa iyang personis. Ana, ay dito din sila ni check-in, mahal man din yung rate aning hotela. Ana, sakitan ka dili, isip asawa, purting sakita, murag kumoto na imong dughan, murag kag mamatay, pero ayaw gyud kasuko, bahala nagmamatay. Ug mauna na siya ang
gugma nga makapalangit nga gigamit ni propeta Elias ngadto sa hari nga iyang kaaway, naningkamot lang gyapon siya paghatag og kaluwasan. Mao sa na ang gugma ni Kristo para nato, gugmas mga santos para sa kalibutan, naningkamot pagluwas sa ilang kaaway. Kita sa dinhi na may uban nato mga palaaway, pero sige lang tagpaningkamot aron mahatagan og maayong sitwasyon ang atong mga kaaway. No, di na kay na sila daghan. Ana, parehan nga ato mga slat-slat para ni sa ato mga improvements dinhi. Ang makabenepisyo ani ang tanan man gyud, tanan. Daghan kay magyaw-yaw nato sa una, amot na pa bay magyaw-yaw karon. Kanang giusab nato ang agianan ngadto. Nya ato ni dinhi gibutang gate ang ato dinhi agianan. Daghan kay nagyaw-yaw ana, pero kay out of love man ato nang gipadayon, gani dako kay taggasto ana gikan sa ato mga slat-slat. Unsa may tumong aron maayo atong pagmisa, way magsigagi-agi, nya naay gate, tao ray makaagi, adi pag yun madisgrasya ang mga bata sa siging badhas-badhas sa mga habal-habal nga pataka lagpadagan. At least gikan dito padong diri sa kilid, safety ang mga bata nga gikas elementary school, igso diha magduwa-duwa sila, ana dagan-dagan, safety kay to may agianan na para gid sa sakyanan layo sa atong gimisahan. Out of love karon tingali nakakita na sa nang ubay-ubay nga wa man day na si Rade, agianan man day gyapon, safety pa. Di ba? Kay kaning out of love, ibutang man gid na sa maayong sitwasyon ang imong gihigugma. Sa una diha ato agianan, atubangan ignaog nimo sagdanan sa atong simbahan. Naada yung sakyanan siging agi. Ato yung gigasto ag kwarta, palit atong yuta diha, ato na agi ngadto. Maayo na dili. Kana out of love, gasto tag maayo pero naa diha mo agi ang ubang mga yaw-yawan. Ni agi diha ang ubang mga bugal-bugalon. Siging saway nato, pero sige silang agi diha. Sagdi lang, okay ra gyud kay nastadan. Ana no? Kay nahigugma man ta nila. Mao na siya makapalangit. Sige lang yapon magpalit og slat kay para na sa makapalangit. Nama siya magsigig saway ani atong slat-slat. Sige lang. Higugma lang gyud. Una nga ang gugma nga gihatag ni Kristo nato gikan gyud kasing-kasing dili lang sa pulong. Muna gusto sad siya nga kita mobuhat sa mga butang dili parehas mga Pariseo nga naaras bakba ang ilang maayo og sa ilang panggawas, pero sa sulod na ang mga yawanon nga hunahuna og pagbati. Si San Antonio de Padua, dali kay ni siyang naordina na canonize. Namatay ni siya 1235 at 1231 na canonize po ni siya og 1232. Wa gani kaabot kay namatay siya og sa tong pitsaha. Sa ning pitsaha siya namatay. 1231 karon June 13 niya na-canonize ni siya May 1232. So 11 months lang nga naman kaya ang iyang kasing-kasing grabe ang paghigugma para sa Dios o para sa isig katao. Hinautunta maliwatan ni San Antonio de Padua. Manindog ta. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalhaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babaye uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag kay mas maayo pa kanimo nakawad-an
ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab, ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang hinungdan nganong magkagubot ang pamilya, ang managtiayon, kinigyong pagpanapaw or pagpangabit. Maugid na'y dako kayong faktor nga muingon dayon ang bana o ang asawa, irreparable na gyud ang among kaminyoon. Dili na, wala na'y kapuslanan, patay na ang among kaminyoon, kay tuwa na siya lain, tuwa na siya magpuyo, nagluib na siya. Ana, yan muna ang atong solusyon din sa kalibutan, ang divorce bill. Okay mo ana? Na? Di mo okay? Yan, saan naman lang na, tuwa naman siya magpuyo uslain. Nanapaw naman. Sa pa may kapuslanan. Muna na yung mga factors nga sa human standard o human tawag ito parlance or standard, sakto yun kayo. Patay na nang maong kaminyoon. Pero og arita mo tanaw sa higher level, sa level sa Ginoo, wa pa na mamatay. Kay inig humagkasal sa babae o sa lalaki dinhi sa sakramentos kaminyoon, dili naman sila usa kung dili sayop, dili naman sila duha kung dili usa na lang. Nausa na sila kalawas, one flesh ang declaration ni Jesus. You are no longer two, but one flesh. Dunay panahon nga ang atong flesh, kini atong lawas, ang pika side, ma-stroke, ma-paralyzed. Ma-paralyzed ba? Unsa may mahitabo sa tao nga paralyzed ang pikas lawas, sama sa akong amahan, si Anhing Papa Sibero, mga 1989, na stroke siya, right side, paralyzed. Namatay siya 1995. Nga maugid na iyang sitwasyon, pika side, paralyzed. Unsa may gibuhat sa dili paralyzed nga lawas, wa siya makig-divorce, wa pikasas doktor ang lawas ni Papa aron ibilin ang paralyzed niya, palakton ang katong dili paralyzed. Imagine ko ninyo, pikason ba? Wa naman ni kapuslanan, ibilin lang ang naangko niya, karina lang itong papadayonon. Dili kung imong pikason, mamatay ang tibuok lawas. Muna ang lawas nga lagsik, iyang giantos pagkarga ang iyang lawas nga paralyzed, ang bahin nga paralyzed. O maunay image sa kaminyoon na gustos Ginoo nga atong ibutang sa atong huna-huna o kasing-kasing. Ayaw guba ang usa ka lawas. Hinoon, oso naman sa naaros ato, euthanasia, abortion, ano bang wa nagi kaluoy ba nga mopatay og lawas. Di hasta sad ang gitawag og conjugal union or conjugal body. Dali ra natong patyon magina natong real body, kana na bang conjugal tipon ra patyon. Pero hain mo na gasugod ang pagpangabit or ang pagpanapaw. Ingon si Jesus, magsugod ay na sa huna-huna. Muna dili ra ang mga minyo mo'y makapanapaw, hasta sad ang mga ulitaw ug dalaga, apil na saning nagwali, ipakapin natong madre. Kaya nga naman, pulos man ta na ay huna-huna, naman tayo huna-huna, niya pulos man ta doon ay sexual desires.
Niya kung pananglitan gani magtan-aw kuno kas usa ka babae, ang laki mo tan-aw sa usa ka babae, nunot ang laway nga hunahuna, nya iya na nang i-entertain, nakapanapaw na. Mao na kanang porn nga naaron sa atong social media na as internet, rampant naman kay nastanan, doon na may access diha ang tanang tao nga kamaong mo surf anang internet. Porti na yung daghanang nakapanapaw. Kay maghunahuna naman, blaway. Muna daghan sa kais atong mga batanon karon nakapanapaw, nakahimog premarital sex. Nga naman, tungod gyapon kay ang hunahuna, doon na may pagpanapaw. Gikondisyon na ba? Natod pa ni St. Augustine man tingali ito, actions follow the desire. Ug unsay imong gibutang sa imong hunahuna, mosunod ng imong mga actions. Basta di lang ka paralyzed. Pero paralyzed ang imong lawas, gadako lang imong hunahuna, di mo sunod imong kamot. Pero kung di lang ka paralyzed, mo sunod yun. Oh. Nganong nangatog mamuron nga nagwali ko? Nganong natog man mo? Ang uban ninyo? Ha? Mata ra ba dayon ay? Nganong nangatog mo? Tungod kay ang inyong mind, why gana nga mo entertain aning explanation, aning wali? Ang inyong ganahan, kanang libak, kanang ganahan mo, ana, kanang entertainment ba? Kanang ma-entertain, ana. Kanang bang makapasigas mata, wow, maana ka ba? Pero, wali gani niya, magsigi gunahuna imong otok, magsunod sa, unsay gisultis pa rin, kapoy ba? Nigingon, manindog, ana sa dayon, pugwat dayon. Pero naset pa inyong mind, kinahanglan ko ron, mag-cut-on ko sa Ginoo, magsiga inyong mata, perti ninyong makapa-entertain. Unsa gito akong gisulti? Unsa to'y mahitabo ikaw magkasal? Ang babae o lalaki, dili na duha, kung dili usa na lang kalawas. Ana. Mao na siya. Di pwedeng buwagon. Pero doon ay gihisgutan si Jesus, nawa magluib kaniya. Kaning pagluib, broad kay ni siya. Basi gatuo ta nga, pagkaminyo, nagluib. Dili ra nga diha kutob. Usa sad na siya. Dili ka na bang infidelity after wedding? Doon na say infidelity before wedding. Muna ang atong simbahan, mi-offer og declaration of nullity. Kana bang gitawag og annulment. Pero sa ato ng real term sa atong simbahan, declaration of nullity. Pasabot, gi-declare na ang inyong kasal invalid from the very beginning tungod kay dunay apan, dunay pagluib. Pasabot, wa gitug-an ang mga apan, nagluib ang usas mga partners. Mao na atong interpretasyon. Ang divorce, design na nga valid ang kasal, pero dunay nang hitabo nga mga pagluib after marriage, mo na i-divorce. Ang simbahan dili mo sugot ana. Kung valid ang kasal from the very beginning, dili na gid na buwagon. Pero i-prove sad sa kuan na dunay mga pagluib sa mapananglitan, dunay gipamabdusan ang laki, wa gitug-an sa babae nga dunay na say anak sa lain. Unya kasal dayon sila, paghuman gisong siya sa babae, gipresentahan siya bata, wa na gitug-an siyang bana. That is pagluib. Deceit ang tawag ana nga impediment, deceit, pangilad. Or ang laki wa motug-an na bisexual dai siya, usahay mo lalaki siya, usahay mo babae siya, wa siya motug-an ana. Nya pag-abot na dito silang kaminyoon, agoy na may laking gidugdog dito, ang ilan namang driver mo gikulatag, kumbatig maayo, nasakpan mas asawa nga unsa ka di ay homosexual sa di ka, isa usahay. Isa niya, usahay sad mahimo sad kong heterosexual. Pagluib na mo na i-declare og nullity. Or wa mo tug-an ang laki nga sige day siya suyop anang drugs nang iya ding utok nang word nilang gamiton bangag kana bang dunay depikto unya wa siya na sultihis bana, wa na gidisclose sa iyang pamanhunon or sa iyang asawa. Pag-abot na dito nasakpan ng 40 dieng musuyop, nagsugod pa din na before sa ilang marriage, gani pagkaminyo nila gitirahan pag yung duha ka tira aron dili dukaon di maluya, pwede i-declare na way kasal. Nakuha na mo? Mo na ipagluib. Atong gipasabot, gi-translate na sa simbahan sa ana nga
pag-translate. Doon ay sobra na po ka mga impediments on marriage nga dili mahimong valid ang kasal sa simbahan nato basta presenting maong mga impediments, mga babag, mga apan nga dili makapahimong dispose sa usa ka party, sa lalaki o sa babae, sa paghimog desisyon nga kanabang itaw na to free consent. Free consent. Mabuta na ang unang pangutana inig kasal, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton? Sa may in English ana? Did you come here of your own free will? Free ba ang imong will o clouded or gibabagan, impeded by certain circumstances? O free, okay. Mabuta to kausa si Pope Francis na issue ana kay ingos Pope Francis og ato yung istriktohog analyze ang ato mga Catholic marriages karon 90% man dito yang giingon voidable, questionable. Oh, pareha ng buntis na daan. Buntis na ba? O nagminyo? Buntis na. Nabuntis ang lalaki. Nabuntis ang babae. Kanya mo ito'y hinungdan na nagminyo sila. Kana siya psychological impediment man na. Sa iyon ra kay na i-check. Pangutan na ang babae. Ikaw day, ugwa pa ka mabuntis. Magminyo ka karon? Karon yung tuiga? Karon yung buwana? Muingon gani siya? Dili. Binuang na nakuan siya, napugos siya tungod sa kauaw, tungod sa kahadlok. Fear, shame. Maunay nakatukmod niya. Dili, tinuod, free ang iyang consent. Nya mo na mga peligro kayo na mag-ahat-ahat og minyo tungod lang kay salbaron ang akong pagkabuntis. Inig-abot na ang atos kaminyoon, mag-away na sige, mag-away niya ang laki, mangita naglain, kay giluod na snaong sa babae niya, moingon na, sus, wap, alam ka, mabuntis, panwaya ka. Asa ko mga sawa ni mo. Sipyat ko ni mo, ahap sa kogminyo ni mo. Ingon-ingon sa ka nga, safe ka itong gabiunan, di man di ay, buntis, manong kang animala ka. Mauna rin lang mga rason. Mga more than 50% or 60% sa atong mga kaso diha sa atong matrimonial tribunal nga ni-apply og declaration of nullity, kana mo ilang rason napugos kog minyo kay dunay nahitabo namo, nag-inom mi ato kuyog sa among barkada nya nangahubog mi, pagmata nako gadog na mi ana nya di mauwaw man ko nya pagkasunod buwan wa naman ko tunghae ana siya gito nakaingon. Pero wag mi magkauyab, barkada rami. Mga inana ba? Muna nagminyo mi. Nagpatsisyon mi dito. Niya pagkahuman. Nagdisco mi. Niya wa man ko'y laing kasakyan. Iya kong ipaangka sa iyang motor. Kaya manguli, ihatod ko. Niya, napagngan mas makinang kaning motor. Napaong man ang makina. Di na mo andar. Dito sa taliwa, agis kasagingan. Dito na lang dito na lang mi nagpabuntag sa kasagingan. Huwag maoto. Ni saha, no? Niturok ang saha sa saging. Niturok, nagsuka-suka na ko paghuman. O niya, mauwaw man ko. Pero wag may magkauyab. Barkada, rami. O, kana. Ako lang yung gihisgutan kay basig laino na to sa, nagluib ang akong bana. May gining divorce. Dili na mo mindset sa simbahan. Nakaroon, unsa may maayong buhato na to help marriages. Sugdi pagsulbad sa sinugdanan pa lang. Paminaw sa Ginoo. Ayaw patakak-takak desisyon, paminaw sa Ginoo. Diri sa unang pagbasa, gikulbaan na kayo si Elias, siya na lang usa nagtago sa langob, ningong Ginoo, paminaw nako, pakig-istorya nako. Ug ang Ginoo wa makig-istorya ni Elias diha sa hangin nga kusog kaayo, wa diha sa linog, wa diha sa kayo, kaniba mga spectaculars na mga kahintang sa kinabuhi. Sama anang mabuntis ka, sama anang gi-rape ka, sama anang uyab mo, unya 10 years na mo nga uyab. Hadlok na kang mabiyaan sa train, kay 35 years old na ka, gusto na dyo ka magdali-dalig minyo, kay 40 years old na ka, ni amay ni abot, bahalag manuyupay, basta in love lang nako, ahat na lang dyo ko ani, kay sus, kapit patalim na ni, kanaingan ana ba, imo na ng kaugalingon, paminaw sa Ginoo. Kanus aman musulti ang Ginoo, diha sa hilom, peaceful way. Mo nang i-relax usang imong utok. Kana bang peaceful ka ba? Nya paminaw sa Ginoo. Nya inighatag sa Ginoo og instruction, sunda na. Di gyud ka magmahay.
Ako di na to bintahaan ang akong uyab, ang last na kong uyab. Ako tanan na kong uyab, pulos man gito sila mga buotan, mga pinili man to. Nako yun, pang minyo ay man gito sila, di man ko basta-basta mo manguyab, basta dua-dua lang. Pero sa sige na kong pamalandong, nagkabuwag itming nila. Hangtod ang katapusan ako nga ganing kuan, ganing uyab. Ang among nabuwagan tungod kay mosuod ko seminaryo, porting hilak nako eh. Hapit mo sa katuig na kong hinilakay ato. Sige jud kog paminaw sa Ginoo. Dili nang gaalintabo nga emosyon, kung dili diha sa relax na heart and mind and listen to God in a very prayerful and open, humble heart. Speak, Lord, your servant is listening. Amo tong giinstrukan dayon si Elias, igo gyud kaayo sa solusyon ang instruction sa Ginoo, dihugin ning maong hari, dihugin ning maong hari, nya pagdihog sa bag-ong propeta kay Elisa na tika. Ana, ending. Paminaw sa Ginoo, Lord, namabdos ko, magminyo ko karon dili. Isa ganahan ka magminyo karon ka o ikaw lang yun, pabuton dili. Ayaw minyo, makatawha ang bata. Nya ini kataw nas bata, wa na mo'y mga sexual activity sa imong uyab. Naglimpyo na mo sa inyong kasing-kasing, gilikayanan ang inyong mga malaway nga mga buhat. Samtang nagmabdos ka, hangtod na taong bata, pagkapinig 1 year, makamintain ba mo sa inyong purity? Makamintain ba mo sa pagpugong sa kaugalingon to conform to the will of God nga ayaw panapaw, wala na ng adultery, restore your moral virginity, both of you. Nya kung hiusagin mo nga magminyo gid ta, prepared na sad mo na namoy pangwartahan, na namoy panginabuhian, hala, pagpakasal. Inig humagkasal, tipon dayon, manghuri na og 12 kabuok ang inyong nasipyat og desisyon nga anak. Wa na nay sala, maapil pagkalimpyo ang inyong previous nga sala. Og mahimong lunsay, tunhay, og balaan ang inyong pagpuyo. Solve the immorality before solving the legality. Kay kung naa gani ang immoral life, bisag asa pa kaibutang mo nang uban karon, tagurhan na ka divorce, kaduhan na ka-divorce, katulo na ka-divorce, nagi uban ug atong tan-awon labi na gid ang ato mga celebrity gisubay-subay man diha. Basta kanapo na nagilis-ilis og bana, nagilis-ilis og asawa. Wa gyud kakitag sakto ngano man na wa man nila sulbara ang immorality, ang gisulbad raman ang legality, ang emotional level, dili man ang spiritual level. Mo na sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, nangandoy ako nga makakita sa imong naong o Ginoo. Unsa may naong sa Ginoo? Holiness. Return to a holy state of life before making final decision, especially marriage. Nya kun minyo na sad mo, balik usa ngadto sa holy state of your life before deciding magbuwag magita o dili. Pasabot, patubua usa ang gugma, una paghimog desisyon. Tanawa inig tubo sa gugma, makakita ka nga kani nga sige kulata nimo, mao ni makapalangit nako. Nya kana sang sige kulata nimo kay luod na kay kagnaong, moingon dayon na siya, mao man ni ang the best woman in my life. Daghan kay mga testimonya ni ana, pamina mo sa mga couples for Christ, kanang naa sa mga BLD bukas loob, mga charismatic nato nga mga couples, paminawa na daring kay sila, courageous kay silang mupaambit sa ilang mga kasinatian nga porting batian nga kun atong tan-awon ug wa gyud Ginoo din agyud pwedeng mag-uli sila. Pero tungod kay ilang gipasod ang Ginoo sa ilang kasing-kasing, nanindot ang ilang pagpuyo, wa silang mag-divorce. Unsa may makapanindot, ibutang ang Ginoo, paminawa ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Mao nang i-promote na nako bitang ampo, alagad, antos. Triple A na ako'y gitudluan anak karon, ampo, alagad, antos, hapit na mo 20 ka tuig, gubot kay ilang pamilya. Karon sige nag-text nako, Father, nangausab na gid ang tanan. Few months pa lang nga nagsigimig ampo, sigimig alagad, sigig antos, conscious effort, nangausab ng tanan. Nako, keep it up. Kay napay daghang pagsuway, balik lang yapon, ampo, alagad, antos. O, di ba? Lingay mong tupad. Ing nasa akong pagampo, murag ang gitudlo sa Ginoo, mamalit kitag slot. Nga naman, kay ang tao sad nga maampuon,
generous to the church. Nga naman, the fountain of wisdom and holiness is in the church. Muna kining atong pagpamalit og slot, makalipay. Nya ang mamalit og slot, mahimo sang malipayon ug ang inyong kaminyoon mahimong hapsay ug tunhay. Kana ako lang nang gisingit kay haron mo makahinomdom nga dili day na lain nga activity ang pagpamalit og slot dinhi kaning atong SBF dag nga tag 500 pesos o kaning atong MMHD nga tag 1,000 pesos. Wa ko report update kay holiday man atong niaging adlaw karon patutingal ugma pa ta maka-report. Doon ako paminaw sa Ginoo. Actually mura jud ko gadamgo kay excited nako nga mo celebrate sa akong 20th anniversary sa akong pagkapari karong June 22. Wa jud ko magtuo mo abot kog 20 ka tuig sa pagkapari because we were ordained June 22, 2004. Nya karong sang June 22, 2024, 20 na mi ka tuig pagkapari. Lipay mi kay intact pa ming 11 ka buok. Ako, si Father Mar Balili, Father kanana duha diha sa San Fernando Rey, Father Edgar Sondo, Father Morfer Sarsunas, tuwa sa Danao si Father Junjun Almasol, na diha sa Basak, Father Lito Peralta, tuwa sa Talisay, Father Roger Piloton, si Father Mar Balili na sa Seminaryo Mayor, si Rector, na sa Lahog, Father Jojo Aquino, tuwa sa Santa Lucia Asturias, Father Chris Amores, niya tuwa sa Santa Fe, si Father Dave Villasiran, untong usa. Naasming Glanilla, si Father Roy Bukag. Intact pa mi. Lipay mo? Muna, sa atong MMHD, kaya ako, napari man ko tungod ni Mama Mary. Munang, di ko kabalibad aning mga mag-fundraising basta para ni Mama Mary o para ni Jesus. So, doon na tayo 20 slot challenge sa MMHD. Anton mahurot nagkahalin, 20 slot challenge. Pila man na? 20,000 pesos. Tag 1,000 man per slot sa MMHD. So, ako nang i-launch karong adlaw ang 20 slot challenge sa MMHD, 20,000. Sa inyo nang pagpasalamat sa Ginoo, uban ako o uban namo nga niabot mig 20 years sa pagkapari. Kay guwap ako mapari, wa gid unta tay fundraising atong 2021-2022 nga nakatukod sa Kapilinya di Fatima. Ug wa pa ko mapari, wa sa siguro ta ka fundraising diri nga nakatukod na ron ani atong simbahan na nasa tay bag-ong kumbento. Nagpasalamat mo ana o wa? 20 slot challenge kay bawo na mo ana. Sige, manindog na ta. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayod panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mauman ang trono sa Dios. Ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili kay kun may mukapin pa niini kana gikan na sayawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Kasagaran gid nato do na gid tay paningkamot nga mutuo ang tao sa atong gisulti mo nang butangan nato og panumpa
or swear. Munang dunay kanta nga I swear. Nya napanay aksyon-aksyon kanang ana-ana sa kamot, ana-ana pa sa liog. Oo, lagi na patay ba ko. Mao na siya pagpaningkamot ba nga mutuo gyud nato ang atong gisultihan. Ang gusto di ni Kristo nga dili kita mupakapin og pulong inigtubag nato og oo o dili or yes or no. Inigingon sa imong silingan mobayad ka sa imong utang ug di ka kabayad anang ika tapos sa buwan unsa may imong itubag. Inang dili. Ayaw na pag di ko kabayad ka tapos ba pero inikapit sa 15 ako jud kang bayaran. Tinuod yun na. Murabag imo siyang i-assure ba? Ayaw ina lang di ko kabayad. Yung makabayad sa kain na, makabayad ko. Mura na siya kutob. Nya, kung ato nang buhaton, nga inikingon atong yes, atog yung sundon, ang Ginoo mo'y atong gisunod. Pero kung pakapinan pa na natog laing mga pulong, ang yawa na atong gisunod. Nanglitan, pangutanon ta mo, mupalit mo slat karong si manahan. Kusga. Kusga magtubag. Nato na mo yun. Ako sa padir, ako sa paminaw na kay basin pag makapalit ko karong si manaha. Sa yawa na. Ba, tubaga ba? Na lang kong yes or no. Atong kusgon, mupalit mo slat karong si manaha. Duha ra man kabuk niyong yes. Pero sagdi lang kay yes. Nya kana sa kunong di ka motingog ug pangutanon ka, sayawa gyapon na siya. Kay dili man na siya yes, di sa na siya no. Matud pa ni Hesus, yes or no gyud kay do na gani laing pulong ana or wa gyud pulong, iya gyapon na siya. Wa di man pwede nga silence means no or silence means yes. Nga akong usbog pangutanan sampol-sampol ani nga to. Mupalit mo slat karong si manaha. Ay lang mo kauaw gingong no, God, pastilan gininyo. Bitaw, parihara sa guna sa kanang inikasal. Inikasal ba? Moingon man dayon na ang pari, dawaton, sana ang unang pangutana na, mianhi ba ikaw sa imong kabubutongon, aron sa pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon, diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana o asawa, kung sa may inyong itubag? Oo, padre. Nya sa in English, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife or husband? Yes, Father. Di yun na nimo pakapinan. Siguro ko pader, kay waman dyan ko puksa. Mature na biya ko pader. Di ka pwede anak. Di ka mo istorya. Nya inigingos pare, imo ba ni siyang dawaton, isip imong bana, sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia, kung sa imong itubag? Dawaton. Di na kamo ingon na, maningkamot ko, padre. Ako yun ang paningkamutan. Bisag unsa pa yung hitabo, padre, maningkamot yun ko. Dili pwede nang maningkamot. Kaya dili na siya yes, di sad na siya no. Muna, sa atong simbahan, huwag na siyang divorce. Nganong wa man ang divorce? Kay ang divorce, ang imong yes sa una, himuon imong no karon. Imong giusab ba? Yes na sa una, himuon imong no. Di ba? Ikaw niya pa dir, purti naman among lisura sa among relasyon, wa naman ni klaro among relasyon, ni-offer ang simbahan. Kung doon na dyan kay kapasikaran, nga ang imong kaminyoon, dunay babag or invalid to, pagkasal ninyo, file mo-file ka og declaration of nullity. Gi-offer mo na sa simbahan. Mo na among trabaho, ng mga canon lawyers. Sige, i-offer dito. Harog matagaan ka na, pwede na ka magminyog lain. Pero ayaw dubliha. Wa pa mahumantong imong declaration of nullity or wa kay declaration of nullity, ayaw pagminyo. Nga naman, di man pwedeng duhaon ang imong yes. Yes ka aning lakiha, yes ka aning lakiha, or yes ka aning babayhana, yes ka aning babayhana. Pwede din na. Dili, magpa-convert na lang taglaing relihiyon. Kana bang pwede ang tagupat kabuk-asawa. Mo na ang uban mo biya sa pagkakatoliko. Pero maayo din na. Ambot lang. Pero ang gustos Ginoo, stick to your answer.
kinsa dinhi ang mustik yun sa iyang answer sa kaminyoon nga yes or no. Tasa ka mo. Nang di yun ba mo usab-usab? Maayo. Daghan ang uban, wa mo pataas ka mo. Kanus amo na siya mausab ang atong yes or no. Kon imo na tong biyaan ang gisulti nimo nga sa kasakit o sa kalipay. Kana bang masuko na kag dunay kasakit, magyaw-yaw na kag naay kasakit, imo nang giusab ang imong yes. Pero dili pa na siya final, partial na pag-usab. Kana magyaw-yaw. Sa sigig yung yaw-yaw, magkaaway na dunay possibility nga matotally gyud mausab ang imong yes. Kanang magbuwag na. Mao na siya. So ayaw gyud og yaw-yaw. Inig kasakitan na gani ka, unsa may mo isulti? Sa kasakit, unsa mo sa? Og sa kalipay. Ana. Niya karon kay ang imong bana kay musuyop man, manugal pa gyud. Kawaton pa gyud inyong kwarta. Isuyop, isugal, ipamaligya pag inyong butang. Unsa man magyaw-yaw ka dili? Isip asawa. Ayaw yung yaw-yaw. Unsa may mong isulti? Sa kahamugaway o sa kapitos, or for richer or for poorer. Di apel ka po na diha. Kay mo man to imong gisulti dito simbahan. Nya karon kay kulataho naman ka. Mga lagom naman imong naong, di naman kahapit kabangon ikaugma kay imong gusok mura magnabaw. Unsa man na? In sickness and in health. Di ba? Katong atiman nun kahapon-hapon kanyang maayo, healthy jud kay kaato. Karon kay kulataho naman ka, sickness. Ana. Yang imo sang bana kay nangulata man sa nimo, di naman kaila nimo. Unsa may tawag na? Sickness. Kanang tao bitang di na kaila, unsa man nang sakita? Kana bang malimot ka? Di na ka kaila ba? Alzheimer's, unsa na? Or unsa tawag na? Alzheimer's o kanang kuan? Amnesia. Mao na siya. Kanang di nakakainom do magkinsa ka ana. Na amnesia nang imong bana mo nang wa nakaila nimo. Mo nang moingon ra gyud ka in sickness and in health. Nya moingon din imong mga ginikanan. Nganong lago man kay na imong naong dahil sa nasakit ang akong bana. Kung sa may sakit sa imong bana nga himsog mo kay naglawas, amnesia. Sa una sigihan ko niya kiss, karon sigihan ako niya kulata na amnesia na. Di ba? Yang ano naman na maulis inyo, tuwa naman na silingan. Amnesia gyapon, wala nakadumdum og balay. Nya gatuo siya katong diha silingan, ako to. Ana, sige na lang kay ako nang dawaton kay sa umang gyud na sakit man. Di ba? Ako sa panaad kay in sickness and in health man. Nya ikaw galisod pa kaglakaw sa in sickness sport. Ana. Di ba? Nya, unsa may isultis Ginoo nimo ana? Mudayeg siya nimo o musaway? Ang Ginoo mudayeg. Pero ang imong silingan, unsa may isulti o ang imong mga parente, buang ka. Buang ka. Pero mao ginay ka matuoran. Tanawa sa atong unang pagbasa, si Eliseo, katong gidihugan ni Propeta Elias nga mo iyang successor. Tanawa sa iyang gibuhat ha? Ang iyang napulog duha. Ang 12 niya ka baka nga iyang gigamit pag daro sa iyang panginabuhi, iyang giihaw ang tanan niya. Ang iyang mga yugo ug ang daro iyang gisugnod aron pagluto sa 12 ka bukbaka niya. Ang karne nga naluto iyang gihatag sa mga katawhan, gipakaon niya. Unsa man ang buhata kon ang imong silingan tan-aw nimo ang iyang gibuhi nga iro or iring, giihaw niya tanan. Unsa imong tawag niya? Orang iyang mga baboy, iyang gipang-ihaw, igbabaligya ra ba ang tato, giihaw niya tanan, iyang gipanghatag sa silingan. Unsa imong tawagan niya? Nabuang. Unsa may nauna-una? Unsa nasuod nauna? Nga kanang daro, panginabuhi man, gisugnod pag yung daro, nabuang na oy. Minsan nga naman, musunod na ng estranyo, kanang ginganlag Elias. Musunod siya, nabuang na oy. Nabuang. Mao na siya ang mosunod tas Ginoo nganlang tagbuang sa kalibutan. Ako pagbiya na ko sa akong trabaho, ni-resign ko, officer na rabat ako dito.
Unya, buwag sa kong uyab kay magminyo. Doon lagi pipilang ingon. Sakto pakas pangunahuna dong. Wa ka mabuang. Gikan kasi imong pagkalisod sa una, mangarga, mamotos, mangga, sige gunaan ng uma. Karon officer na ka anang dako kay bangko kanang landbang. Nya mo biya ka, wa ka mabuang. Nya mo sod ka ng seminaryo, way siguro. Na mo'y sweldo di inig-sood nako. Wow, oy. Nabuang naman tingali ka. Nya imo pag ginambuagan imong uyab na kagwapa ana, kaswerte nimo na kay uyab ingon ana, buutan pa kayo. Asam ka kitag babae nga ingon ana, nabuang na tingali ka. Ana. Sunod lang jud ko sa Ginoo, murag buang. Biyaan pa nako akong pamilya nga si Papa paralyzed. Akong maguwang Pedro paralyzed. Nya ako mo'y breadwinner. Akong gibiyaan. Aparte yung buangan. Ingon ko sa Papa, anhing Papa nako. Unsa na malay, kinsa na malay mo pakaon na mo ani nga naa mamigasalig nimo. Ako din ging nas Papa, ingon man Ginoo pa nga siya ray mag-igo. God will provide. Ingon sa Papa, imo man kanang desisyon nganong mo question man nimo ana. Pero tanawon ko sa ako mga silingan, uban nabuang na ni Siano Nakaroon napari man gyud ko. Unsa may tan-aw ninyo ron ani pagkapari nako ron? Nabuang o buang yapon. Ano man. Wag lang. Nagpakabuang para sa pagpamaligyang slat. Di ay, ang atong pagsunod sa Ginoo mga igsoon mo na gitawag og wisdom to know the will of God. Ang gigamit sa tao sa kalibutan normally is knowledge. Ang knowledge dili makakita unsay tuas unahan. Muna ang wisdom makakita magtuas unahan, ang imong sang aksyon karon muigo sa imong nakita didto sa unahan. Unya kay di man na maapsan sa knowledge, moingon dayong knowledge nabuang. Panalitan, nagpuyo-puyo ka, wa kay kasal sa simbahan, civilly married ra ka. Knowledge imong hisgutan, secured na ka na. Kay kung sa'y mahitabo sa imong bana, makaklaim, makakaimo mo ng bana. O kung sa'y mahitabo sa imong asawa, na sa mga dawatonon, makaklaim ang kaligally. Secured na ka. Knowledge na. Pero ang wisdom nagsulti, sala na. Kay wahay sakramento sa simbahan. Sala. Makapaimpirno na. Inigkamatay nimo, maimpirno ka. That is wisdom. To know what is the will of God. Nya unsa may imong buhaton karon? Pwede nimong ingnon ang imong bana o ang imong asawa. Wa pa man tay kasal dong, kay minyo man ka, nya wala pa man sad mo ma-annulled atong inyong, wa man mo ka declaration of nullity atong imong church marriage. Unsa ka magbuwag lang sa tagpuyo. Aron dili na ta makasa, nya inigbuwag na tog puyo, mo desisyon ta karon total nakapanganak naman kita. Igo na nang salaa. Magbuwag tag puyo, di na ta magduog, nya mangumpisal ta. Nya mo desisyon ta nga uyab na lang ta. Nya ato ning i-work out ang atong kani-ganing marriage. Imong i-work out ang imong annulment. Kaya ako, libre man ko, pwede man ko magminyo nimo. Ikaw may dunay kaminyoon sa una. Hala, i-work out sa nang imong kaminyoon. Antuson tani. Tabangan na to gasto, pero di na ta magduog, di na ta magtipon og balay. Sakto na, dili. Sakto. Wala, limpyo na mo. Pero tanaw mo sa inyong silingan, nangayabag, nabuang naman tingali ning duha. Ano man wa naman ni magtipon og puyo. Nangabuang. Pero ang imo dayong gisunod ang wisdom na kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang civil marriage. Na kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang atong kwarta bisag unsa pa ni kadaghan. Dili makaluwas ang atong panagtipon aning dako kaing balay. Nga nindot kay taghigdaanan, nindot kay tagsakyanan, di ni makaluwas ini kamatay nato. That is wisdom. And God wants us to practice wisdom. Munang gitagaan ta niya anang maong gift of the Holy Spirit, wisdom. Ayaw pagsige gamit anang knowledge. Knowledge is useful, pero we need wisdom to know what will happen after here. Only wisdom can tell us what to do. Mao na ang mga santos nato nganlan sa ni silag buang. Si Jesus ginganlan sa buang, ginganlan pagyawa. Gani gipatay siya kay nabuang. Sa ang mahal nga Birhen Maria, walang takasulti din pero way record sa Bible, pero ginganlan sa tug buang. Tungod sa iyang wa gid siya gibuhat aron pagdipinsa sa iyang anak. Mura siya inahan nga way buot, buang, wa gid gibuhat. Ano? Kay naghilak raman siya.
Kamo mga inahan din inyong anak, kula taho siya silingan, wala, damag dayon. Ano na, knowledge may gibuhat. Kiha dayon, kiha, knowledge man. Nya ato din ang daygon, kanay inahan, ipaglalaban gid ang anak. Pero ari ka magtanaw ni Maria, igoran ni Hila, wag gyud gibuhat, buang ng inahan na. Di ba? Pero ang wisdom des Ginoo, ayaw gyud pakasala. Ayaw gyud pakasala. Gamay lang nimong sulti nga dautan, makasa na ka sa hunahuna, pulong, sa hunahuna, pulong o buhat. Mo gilikayan to ni Maria, pero mura siya buang tanahon. Pero sa matas Ginoo, He is a woman of wisdom. Munang gitawag si Mama Mary of seat of wisdom. Manindog na tayo.